Gusto mo bang bumili ng kondo o house and lot? Pero bago ka maglabas ng milyon-milyong piso at umutang, siguraduhin mong tama ang bibilhin mo. Kaya sa video na ito, ikukumpara natin ang advantages at disadvantages ng kondo at house and lot para malaman mo kung alin ang mas bagay sa iyong budget, lifestyle at financial goals. Dito muna tayo sa kondo. Advantages ng kondo. Number 1, prime location. Isa sa pinakamalaking advantage ng kondo ay ang location. Kadalasan, matatagpuan ang mga kondo malapit sa mga business districts tulad ng Makati, BGC at Ortigas. Malapit din ito sa mga school, malls, grocery store, restaurants at iba pang establishments. Ang ilan dito ay malapit din sa public transportation tulad ng LRT, MRT at iba pang mga sakayan. Dahil dito, mas maikli ang biyahe mo papunta sa trabaho kaya mas makakatipid ka sa oras at pagod. Number 2, low maintenance. Isa pa sa magugustuhan mo sa kondo ay ang mas mababang maintenance dahil may mga staff na nagme-maintain sa mga common areas tulad ng lobby, hallways, elevators at iba pang shared facilities. Kapag may concern ka rin sa unit tulad ng tagas o may kailangang i-check, kadalasan ay pwede kang humingi ng tulong sa condo management o maintenance team pero depende pa rin sa kanilang policies. Number 3, security. May mga security guards, CCTV cameras, kaya hindi basta-basta nakakapasok ang kahit sino sa building o sa mismong floor ng unit mo. Sa ibang kondo, kailangan pa mag-register o mag-iwan ng valid ID ang mga bisita bago sila makapasok. Dahil dito, mas panatag ang loob ng maraming unit owners, lalo na kung madalas silang wala sa unit nila o nasa travel ng ilang araw o linggo. Number 4, amenities. Usually sa mga kondo may swimming pool, gym, basketball court, function rooms, playground, jogging path at iba pang facilities na pwede mong gamitin. Kung active ang lifestyle mo, malaking convenience ito dahil hindi mo na kailangang lumabas pa para ma-enjoy ang ilan sa mga ito. Number 5, mas ligtas sa baha. Kung nasa mas mataas na palapag ang unit mo, hindi mo kailangang mag-alala na papasukin ka ng baha. Pero tandaan, hindi ibig sabihin nito na ligtas na rin sa baha ang paligid ng kondo mo. Number 6, posibleng mas mababa ang initial cost. Depende sa lokasyon at laki ng unit, may mga kondo lalo na mga studio units na mas mababa ang initial cost kumpara sa pagbili ng house and lot. Dahil mas maliit din ang space, posible ring mas mababa ang gastos mo sa kuryente, air conditioning, at mas mabilis linisin at i-maintain ang unit. Dito naman tayo sa disadvantages ng kondo. Number 1, monthly condo dues. Isa sa mga dagdag na gastos sa kondo ay ang monthly association dues. Buwan-buwan mo itong babayaran at kadalasan ay nakadepende ito sa laki ng unit mo. Bukod dito, maaaring may iba pang fees na babayaran depende sa kondo. Kaya bago bumili, siguraduhin isinama mo ito sa buwan ng budget mo. Number 2, posibleng hindi pet friendly. Depende sa kondo, may hindi pinapayagan na ilang uri ng alagang hayop o may limitasyon sa laki, dami o breed ng pets. Number 3, poor management. May mga condo management na mabagal umaksyon kapag may problema. Napapabayaan ng maintenance o hindi maayos ang pagpapatupad ng mga rules. Kapag hindi magandang management, posible itong magdulot ng maruming common areas, sirang amenities, mga peste tulad ng ipis, at iba pang issue na makakapekto sa quality ng living mo at value ng unit mo. Kaya bago bumili, maganda rin mag-research tungkol sa developer at condo management at magbasa rin ng reviews ng mga unit owners at tenants. Number 4, mahal ang parking. Kung may sasakyan ka, isa pa itong dapat mong paghandaan. Sa maraming kondo, hiwalay pang pagbili o pagrenta ng parking slot. Kaya dagdag gastos pa ito both sa presyo ng unit at monthly condo dues. Number 5, busy environment. Dahil karamihan sa mga kondo ay nasa prime locations, posible ring mas maingay ang paligid. Maring makarinig ka ng ingay mula sa traffic, tren at construction. Isa pa, dahil maraming residente ang gumagamit ng elevator, may mga oras lalo na sa peak hours na kailangan mo pang maghintay ng ilang minuto bago ka masakay ng elevator. Number 6, strict house rules. Depende sa condo at management, may mga limitasyon sa renovation, paglalagay ng cabinet, paggamit ng balcony, pagpapatuyo ng damit, at iba pang pagbabago sa unit. Now, tapos na tayo sa condo. Dito naman tayo sa house and lot section. Kaya ano ba ang disadvantages ng house and lot? Number 1,
posibleng malayo ang location. Para sa mas murang presyo, maraming bahay ang nasa malalayong lugar. Dahil dito, posible ring mas malayo ito sa trabaho mo, sa school, malls at maging sa mga sakayan. Ang resulta, mas mahabang oras mo sa biyahe, mas malaki ang gastos sa pamasahe o gasolina, at mas marami kang oras na nauubos sa traffic. Number 2, mas mataas ang maintenance. Hindi tulad ng condo na may management na nagalaga sa mga common areas, sa house and lot, ikaw ang bahala sa halos lahat ng maintenance. Kapag may tumagas na tubo, nasira ang bubong, o kailangan ng repairs, ikaw ang sasagot sa lahat ng gastos. At dahil kadalasan ay mas malaki ang bahay, posible ring mas mataas ang gastos mo sa kuryente, tubig, paglilinis at pangkalahatang maintenance. Number 3, posibleng bahain ang lugar. Isa rin itong malagang dapat mong i-check bago bumili. Baka mababa pala ang lugar mo, malapit sa ilog o may problema sa drainage na hindi mo napansin. So isa yan sa magiging problema at stress mo kapag bagyo season. Hassle din mag-angat ng mga gamit at maglinis if ever pinapasok kayo lagi ng baha. Number 4, hindi magandang neighborhood. Hindi lang bahay ang binibili mo, pati ang komunidad sa paligid nito. Pwedeng maayos ang bahay, pero hindi pala maganda ang mga kapitbahay. Maring maingay ang paligid, may madalas na mag-video okay o inuman sa kalsada, o sadyang marami talagang pasaway na mga kapitbahay. Kaya bago bumili, maganda ring bumisita sa lugar in different times para makita mo kung ano talaga ang sitwasyon dyan. Number 5, security concerns. Isa rin sa mga dapat mong isipin ay ang seguridad ng lugar. Kung wala ka sa isang gated subdivision, posible na kailangan mong mas paghandaan ang seguridad ng bahay mo. Depende sa lugar, maaaring kailangan mo maglagay ng CCTV, mas matibay na gate o mas mataas na bakod para mas maprotekta ng iyong pamilya at ari-arian. Kaya bago bumili, magandang alamin muna kung ligtas ba ang neighborhood, hindi ba talamak ang mga nakawan dyan, at kung kumusta ba ang peace and order sa lugar. Number 6, posibleng mas malaki ang gasto sa renovation. May mga house and lot o foreclosed properties na mukhang malaking tipid sa umpisa dahil mababa ang presyo. Pero kapag nabili mo na, doon mo lang malalaman na marami ka pa palang kailangang ipagawa. Maaaring kailangan mong magpalagay ng tiles, kisame, ayusin ang electrical wiring at plumbing, o kaya naman ay magpapagawa ka pa ng extension o dagdag na palapag. At kung hindi maganda ang pagkakagawa ng bahay, posible rin magkaroon ng mga repair na hindi mo inaasahan, na dagdag gastos at stress din. Dumako naman tayo sa advantages ng house and lot. Pero bago tayo magpatuloy, kung sumulang updated sa ganitong content, like and subscribe, and pakit na rin ang notification bell. Salamat! Number 1, mas malaking space. Kung ikukumpara sa kondo, pwedeng makabili ka ng mas malawak na bahay at lupa. Pwede kang magkaroon ng bakuran, mas maraming kwarto, mas malaking parking space, o dagdag na outdoor area para sa pamilya mo. Number 2, posibleng mas mura. Depende sa lokasyon, may mga house and lot na mas mura kaysa sa kondo, lalo na kung sa probinsya o kaya ito ay foreclosed properties. Pero syempre, depende pa rin ito sa lokasyon, laki ng lupa at kondisyon ng property. Number 3, ikaw ang may control. Ikaw ang masusunod kung paano mo gustong i-design, i-renovate o palawakin ang bahay mo. Pwede kang magdagdag ng kwarto, magpatayo ng tindahan sa harap, mag-alaga ng mga hayop o baguhin ang itsura ng bahay ayon sa gusto mo. Mas malaya ka kumpara sa kondo na may mga house rules at restrictions. Number 4, full ownership. Isa pa sa malaking advantage ng house and lot ay pagmamay-ari mo hindi lang ang bahay, kundi pati ang lupa. Yung lupa mo ay maaaring tumaas ang value sa paglipas ng panahon. Ngayon, ano nga bang mas magandang bilhin? Kondo o house and lot? Actually, walang iisang tamang sagot. Hindi to one size fits all na desisyon. Ang mas mahalagang tanong ay ano ba ang mas bagay sa sitwasyon mo ngayon? Mas kailangan mo ba ang convenience ng city living? O mas gusto mo ang mas malayo sa syudad? Ano ang mga priorities mo? Lifestyle mo, trabaho, at mga non-negotiables? At higit sa lahat, kaya mo ba talaga itong bilhin nang hindi masasacrifice ang iyong emergency fund at iba mo pang financial goals? Dahil tandaan, ang pagbili ng property ay hindi lang tungkol sa monthly amortization. Kailangan mo ring isipin ang maintenance, taxes, at iba pang gastusin sa paglipas ng panahon. Hopefully nakatulong ang video na ito para mas mapag-isipan mo kung alin ang mas bagay sa'yo, condo man o house and lot.
At bago ka bumili ng kondo o bahay, mas mahalagang alamin mo muna kung ano ang tamang order sa pag-invest ng pera mo. Kaya panoorin mo na itong susunod na video sa screen. Click mo na. Watch now.